Boxing update, WBO welterweight champion na si Brian Norman Jr. hinahamon ngayon si Teofimo Lopez. May kartada si Brian Norman na 26 wins, 20 KOs walang talo. Dating hawak ang WBO interim belt. Pero na-promote ito bilang WBO full champion dahil binitawan ni Crawford ang titulong WBO. Ibig sabihin naging champion si Brian Norman kahit walang tinalong champion. Ito ang tinatawag na email champion dahil papadalhan ka na lang ng sulat. Hoy ungas, champion ka na. Ayon sa post ni Brian Norman Jr., Teofimo is complaining about money and that he's trying to keep his career alive by talking crazy so that people still want to watch his fight. But the fans still don't care to see him. Puro reklamo lang raw si Lopez tungkol sa mababang bayad. Kaya dinadaan na lang sa trash talk para abangan ang laban at hindi na malaos. Kung gusto raw ni Lopez, pwede siyang umakyat sa 147 at labanan si Brian Norman. Itataya ang WBO belt. Kaya sumagot naman agad si Teofimo Lopez. Sabi niya kay Brian Norman, "Hoy, tumahimik ka. Hindi mo nga nilabanan si Butch Ennis dahil nagdedemand ka ng malaking bayad. Umayaw ka sa laban dahil mababang offer sa'yo kahit makalaban mo na ang number 1 champion." Paliwanag ni Lopez, nilabanan daw niya noon si Vasily Lomachenko na number 1 champion kahit mababa ang bayad. Kung may tiwala ka raw sa kakayan mong manalo, hindi ka tatanggi sa laban kahit mababa ang offer, lalo na isang unification fight. Yan po ang banat ni Lopez kay Brian Norman. Ibig sabihin daw walang tiwala si Brian Norman na mananalo kay Butch Ennis dahil inuna ang malaking bayad. Samantala mukhang hindi na po matutuloy ang nilulutong laban ni Jaron Ennis versus Teofimo Lopez dahil target daw ngayon ni Jaron Ennis makipag-unification kay Mario Barrios. Kaya may isang pangalan na lumabas na pwedeng makalaban ni Teofimo Lopez, isang unification sa super lightweight. Pwedeng makalaban niya si Richardson Hitchins na may hawak sa IBF super lightweight belt. May kartada ito ngayon na 19 wins, 7 KOs walang talo. Magandang unification ito para kay Lopez habang nag-aantay ng malaking laban. Wag lang masilat kagaya kay George Kambosos. Sa iba pang balita, harapan ni Tyson Fury versus Usyk umabot sa 10 minutes. Talagang walang ayawan sa face-off. Ito ang bakbakan na dapat abangan ngayong linggo. Pangako ni Fury isang knockout ang panalo. Dehado si Fury dito kaya malaki ang odds sa talpakan. Sa ibang banda, Dmitry Bivol aminadong kinulang ang performance laban kay Artur Beterbiev. Kaya nagpasalamat si Bivol dahil binigyan daw siya ng second chance para maitama ang pagkakamali sa unang laban. Ngayong rematch, February 22, mas nag-improve na raw si Bivol at may bagong teknik. Gagawin daw lahat ni Bivol para makuha ang panalo, hindi na ulitin ang pagkakamali sa unang laban. Ayon sa odds mga tol, kung tataya kay Dmitry Bivol by decision, 1,000 pesos tatama ito ng 2,500. Pero mas malaki ang panalo kung tataya ng Beterbiev by decision dahil 1,000 pesos tatama ito ng 4,330. Times 4 ang pera kapag manalo si Beterbiev by decision.